They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more With Arena Plus. Oy! Naku mga Marcel! Ah. Araw na ng Miyerkules, midweek na nakakaloka. Correct. Ikaw ba'y stress na sa buong linggo na ito? At doon naman kayo, dami mong iniisip. Aba, meron ako marirekomenda para ikaw ay ma-relax at mag-chill lang muna para, alam mo yun, magtuloy-tuloy yung mga gagawin mo sa buong linggo. Ano yun? Ay, etong MX3 Coffee Mix. Ay, ano ba meron dyan, Mare? Wala naman natin na ito ay may high source ng vitamin C at calcium na nagtataglay ng antioxidants sa benefit at cholesterol-free ito, Mare. Ay, nakakatuwa, Mare. Ito rin yung low-acid coffee, Mare, ano, na nabanggit mo sa akin dati. Oo. Na may low-calorie sweetener na ang tawag ay sucralose, na hindi nakakapagpataas ng blood sugar level at blood pressure. Gusto ko yung pagka-sucralose. Gusto ko yung... ganun, Oo. Yung pagka-sucralose. Oo, sucralose. Diba? Nakakaloka, kaya nga naman wala ka nang dapat ikatakot pa, lalo pat pag ikay iinom ng kape, hindi ba? Dahil nandito na ang MX3 Coffee Mix. Kaya nga naman para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores kayo pupunta nationwide. At kung merong katanungan pang bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yon! Nakakaloka to na hayos laban sa maganda ako. Uy, may katunog yan. Yung ganun maganda sa ibang istasyon. Isang maganda ako. Yun. Uy! Siyempre, buhati mo na yung sarili mong bakuan, di ba? Alam nga naman, antayin mo pa sabihin niya ng iba, lalaiting ka lang. Oo nga. Pero eto na, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa dahil mainit-init ang kaganapan sa arena para sa ating Chika sa Arena! Ay, ayan ang jowa ko. Oh, nasa gilid na yung jowa mo. Nandyan ang jowa ko, soon to be, Austin Oo Taylor nga. Wills. Nakakaloka. Na hindi kanya masasampahan ng libero dahil di naman tayo naririnig. Ay, at saka isa pa, magkalayo at magkaiba ang ating batas. Ah! Ay! Kailangan namin magkita sa International Tribunal. Ano ka pinag-aagawang soberanya? Sasayaw kami ng Sundance. Ay! Wala naman mga baga, ito na naman ang isang portion ng ating Chika sa Arena. Atid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Mainit nga ang tagpo kagabi para sa PBA Commissioner's Cup kung saan nga naman eto na ating nasubaybayan sa unang laro ay nanalo ang Meralco against Northport sa score na 111/94. Tinalo nila ang Northport ng 17 points sa kanilang unang game. Samantala naman nakabawi ang Converge sa kanilang pagkakatalo noong January 11 na laban against TNT kung saan nga naman ating chinika noong nakaraan tinalo sila ng TNT sa 2 points lead score lamang noong January 11. Pero mukhang nagpuyos kagabi dahil mukhang nagkaroon pamare ng tensyon sa pagitan ng Converge at Rain or Shine kung saan nga naman ang kanilang coach ay na-technical. Oo, dahil 2 beses yatang minura yung referee. Hala!
Bobardagol si Coach. Pag ganun, di ba? Laro lang yan, B-Sports. Kaya nga. Pag Pigon uwi na, wag na lang. Kaya na sa assistant coach kasi yan. Di ba? Actually, naghahabulan kasi ng score kagabi ang Converge at ang Rain or Shine. Kung saan nga naman sa third quarter lead kahapon ay talaga nga naman natambakan ng Rain or Shine, ng Converge. Ng Rain or Shine ng Converge pero humabol ng husto. Pero eto na nga, natapos ang labanan sa score kung saan tinalo ng Converge ang koponan ng Rain or Shine sa score na 103 against 96. 7 points lead po yan, kaya nagtagumpay sila. Ewan ko lang kung yung kanilang coach ay nahimasmasan na sa, ano man tawag doon, sa dugout. O baka nabubula-bula pa din ang bibig kagabi. Oo. Pag ganyan, B-Sports lang. Kaya lang, alam mo yun, Inomo na lang natin yan kaysa huwag mga natin naawayin ng referee dahil ang referee ang magiging daan kung ipapanalo niya kayo o hindi. Oo. Diba? Pero eto, papakantabayanan natin mamayang gabi kung saan nga naman magtutuos ang Colombian DYIP against Blackwater. Diba? Na nakakaloka. Alam mo yun, makabawi kaya ang Blackwater sa pagkakatalo nila noong January 12, nung Monday. Nung Sunday, sorry. Diba, natalo sila ng Ginebra by 23 points. Makabawi kaya sila mamayang gabi. At talagang tatambakan kaya din nila kanilang kalaban. Well, malalaman natin yan mamayang gabi. Kasunod din ang laro ng Piko. Hindi. Sira ulo. Ang labanana. Nagpiko yung ano. ng Road Warriors at ng TNT Katropa yan mamayang gabi para sa PBA Commissioner's Cup na laro. Larong-laro Tama. Play time. Kasi syempre Oo. nasa Arena Plus tayo. Pero Pag sa Arena waji Plus, magmura-mura sa mga Huwag mo kawain ng referee. Oo. Diba? Hindi ito Truly yan. Grabe diba? naman, Coach. Dito sa Energy, ako naman pang-away. At ikaw. Kala ko di mo ako sasama. Ay, hindi. Well-trained na yun eh. Sabi nga nila, ang guro nahihigitan ng estudyante. Hoy! Actually. And I'm proud of you. Wow! And I'm so proud of you. Ano na Correct. chika mo pa? Ay, Mare, speaking of pagmumura ha. Bakit sino rin na nagmura? Ay nako, nung nakaraang Sabado, Mare, ay dumayo ang controversial basketball player na si John Amores sa tindahan ng kilalang social media personality at negosyante na si Boss Toyo. John Amores? Yes. Yan yung controversial na player, di ba? Yes. Sa episode nga, Mare, ng Pinoy Pawn Star, ay ipinalabas nitong Sabado, January 11, ay dumulog ang basketballista para ibenta ang kanyang jersey at sulat mula sa Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Ay. Yes. Ang jersey, Mare, na dala ni John Amores ay ang kanyang Jose Rizal University or JRU jersey na suot niya nang magwala ito at manapak ng Talaga ba? Proud pa siya sa ito yung nang bangba. Yes! Oh my gosh. Oo, Mare. Di ba nakakulong siya? Paano siya Ito na nga ang Oo. chika. Hindi naman pala nakakulong. Detained, Oo. Pero Mare, Oo. yung pang-aaway niya at pang-babangbang, yung pang-babangbang niya na hindi naman tumama. Hindi sa Maynila. Oo. Yes. Na malapit sa Kirikada. Correct. Oo. Ay siyang naging dahilan kung bakit siya nawalan ng lisensya sa paglalaro ng basketball. Kumbaga parang nawalan siya ng pagkakataon. Ano daw pala? Oo, yun na nga, Mare. Hindi na nga siya nakakapaglaro, so wala na siyang pera. Oo, kaya. Binenta ang sulat ni VP Sara. VP Sara na nag-i-encourage sa kanya na, 'di ba, maglaro pa rin kahit nababash siya noon. Kasi 'di ba nakipagbugbugan siya. Oo, yun yung una, 'di ba? Naging controversial yun. Ngayon, Mare, ibinibenta niya yung dalawang item na yun sa 200,000. Yung uniform kung saan siya naban sa NCAA, ganun ba yun? Proud ka pa? Correct. Nakakaloka. Ngayon, Mare, ang ginawa naman, nakipagtawaran. Tapos? Bumagsak, Mare, sa 65,000. Hindi ba dapat? Actually, 67,500. Ang toray. Oo. Mare, eto pa. Hindi lang yan ang kinakaharap niyang kontrobersiya nitong mga nakaraang taon. Anekla.
Kasi nga Mare, na-chismis nga na itong si John Amores ay may relasyon Kanino? sa ating vice presidente. Ay, parang hindi naman napatunayan. Mariin naman itong pinabulaanan ng basketballista pag sa dulo ng kanyang kanyang pagdalaw kay Boss Toyo. Ay, 'di ba? Ayun naman ang maganda doon kasi paglilinaw lang din naman na ang ating vice presidente ay happily married. Yes, Diba? pero Mare, ang issue naman noon ay nangingabit daw ang ating vice presidente. Alam mo Naku, naman ang daming politika. Ay nako, gumagawa Anyway. na naman din to ng issue si John Amores kasi hindi na siya makakabalik sa PBA. Yun Ayun lang ang hindi yun. natin alam kung ano Hindi, na mangyayari sa Mare, na kanya. Siya, kung maganda tanggal na siya. Malay mo kunin siya sa ibang Saan? Kupunan. Ang gawang baboy? Sa peryahan. Sige ka. Gusto mo ba? Na ano? Na Kantahan ka ng Bang Bang Into the Room. Ay, pwede, diba? Duduwitan ko pa siya. O, ganon. Pero yun na nga, Mare, at least hindi siya nakakulong. Oo. Meron pa siya pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Correct. Tsaka sana magbago na. Oo. Diba? Hindi yung tipong nananakit ka ng kapwa. Alam mo, dapat parehas, dapat magsama sila nung coach nung Yung nagmumura. Yung nagmumura doon. Parang mali yata. Hindi na... dapat siya yung maging player doon. Oo. Dapat hindi mainit ang ulo mo pag nasa nasa basketball. Oo. Diba? Diba? Tsaka pagka tumataya ka, diba? Alam mo, ito na ang pinakamaganda dyan sa Oo. pare, diba? Kung ikaw naman ay talaga naghahanap talaga ng mapagkakatiwala ng mga sports betting na mga ganyang Yes. apps. Kung wala ka pang Arena Plus sa inyong mga cellphone, i-download na. Mhm. Dahil bakit kanyo? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards. Kung saan kaastig natin dyan ang ating mga favorite basketball players sa mundo ng PBA na si... Scottie Thompson. At syempre sa mundo naman ng NBA, ang ating phenomenal Phil ang basketball star na si... Jordan Clarkson. At ang pinagnanasaan kong newest endorser ng Arena Plus si... Puro kakahalayan. na si... Ha? Sino? Si Austin Taylor Reeves. Taray, Cesar Reeves. Cesar Reeves. Spare ribs. Diba? Taray, sarap. Masarap yun, diba? Hindi ako pwede mapangasawa niya. Yung spare, bakit? Pork ribs. Hindi beef ribs. Diba? Krompaling kaya kita. But anyways, ako mga panggaano, kaya anong dapat nilang gawin, Mare? Ay, naku, i-download nyo na ang Arena Plus sa inyong App Store at Play Store. Oo. Di ba? Huwag na magpatumpik-tumpik upang makapanood kayo ng mga paborito nyong laro ng NBA at PBA sa arenaplus.ph. Kasi Correct. pwede nyo rin mapanood dyan. At paalala lang mga anak, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At syempre dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Katidian sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na. Mukhang hindi naman din magkakaroon ng anuman. Hindi ba? Hindi rin magkakamurahan, hindi rin naman magkakabangbangan. Diba? Kung hindi, ito ay parang good news nga daw, Mare. Good news, gracious. Ano yan? Dahil nga, syempre, sa sunod-sunod na tagumpay na inaani ng ating Neme Vice Ganda. Aba, ngayon daw, ang taong bayan na ang humihiling. Kung kaya't daw napapaisip ngayon ng ABS-CBN na muling ibalik ang Gandang Gabi Vice sa panglinggong programa Ay, nila. talaga? Oo, kasi nga naman marami din naman talaga natutuwa at marami din naman tumutok dito, hindi ba? Alam naman natin ang dahilan kung bakit nga ba ito ay tinapos o di naman kayo nagkaroon ng end ang programang ito dahil sa hindi na kinakaya ni Meme Vice ang tatlong programang magkakasabay, di ba, ng bonggang-bongga. Kaya nga naman, ang taong bayan since, di ba, natapos naman ng Everybody Sings, di ba? Tapos ngayon, syempre, yung daily naman nila na Showtime. Tapos na rin yung pelikula na, alam mo yun, very successful naman. Diba? Yung The Breadwinner is. Siya nga daw ang pinakakumita eh. Uy, diba? In fairness, top 1. Congratulations, Meme. Correct. Diba? Kaya nga naman, ang hiling ng taong bayan at ang kanyang mga little ponies. Alin? Diba? Na, bakit na hindi nga ba ibalik na? Since marami din naman, alam mo yun, naaaliw tuwing linggo. Kumbaga naging habit na nga daw ng mga taong panoorin ng Gandang Gabi Vice tuwing linggo. Kaya marami ang nalungkot nung bigla itong, alam mo yun, nang tinapos ito na dahil lamang
lang sa schedule na hindi na kaya. At saka noong mga panahon na yun, di ba, alam naman natin na ilang beses na ospital si Meme. Mare, eto pa. Kasi kamakailan lamang may nakita tayong photoshoot ni Meme na nasa buwan. Di ba yun yung yung parang logo ng, niya. Oo, opening billboard ng Gandang Gabi Vice. Kaya nga naman iniisip ng iba, baka mukha at mukha yata din pinaplano na nga din daw di umano ng management ng ABS-CBN siguro kasabay ng alam mo yun, ng magandang balita dahil 'di ba sila ngayon ay binibigyan na ng prangkisa para muling makapagsahimpapawid sa free channeling natin. Talaga? Ano nang process kung Mare, parang unang pagdinig yata may pumasa na dahil may mga bumoto na muling pagbigyan ng ABS-CBN na muling bigyan ng prangkisa. Naku, na nakakaloka. Ano kayo sasabihin ni At may mga teaser ng kumakalat, diba, in the service of the Filipino. Hala, anong sinabi ni ni Marcoleta? Ha? Ni Sir Marcoleta. Hindi natin alam. Baka isa na rin siya sa Mag-yes na din kaya siya sa prangkisa. Or no pa din. Pero alam mo, Mare, sa totoo lang, ang pagkawala ng ABS-CBN ay pagbabago ng landscape ng TV. Kasi kung maaalala mo, bago pa mawalan ng prangkisang ABS-CBN, ang mga tao tutok sa TV. Correct, hindi ba? Nung nawala ang ABS-CBN, marami sa cellphone na. Oo, diba? naglipatan sa halos digital na. Oo. Diba na nakakaloka? Kaya siguro, alam mo yun, iniisip. Kasi diba yung unang ibinalita natin siguro few months ago, Mare, yung patungkol sa prangkisa nga na hindi mo na priority ngayon na Kapamilya Network yan. Kasi parang okay naman na sila ngayon na nakakapag-provide sila sa different channels at natapos yung network wars ng mga istasyon na kung saan nga naman lahat nagkakaroon ng chance na magkaroon ng trabaho. Uy, alam mo, may nakausap din ako sa ABS-CBN. Ano daw? May mga iba din na na hopeful pa rin sila na maibalik. Pero sa ngayon daw, masaya naman daw sila na wala silang prangkisa. Diba? Content provider sila Oo. Diba? Hindi lang sa digital, kung hindi sa iba't ibang platform, sa iba't ibang stasyon. Napapanood natin sila sa A to Z, sa TV5, sa GMA7, sa All TV, diba? So, parang alam mo yun, siguro nakahati yung opinion ng tao na parang, talaga ba? Pero yun naman na nakikita ng ilan na baka isasabay yan sa paglulunsad kung sakali man na tuluyang umuo ang management ng ABS-CBN na alam mo yun, i-grab na yung opportunity na ibinibigay sa kanila ng Kongreso na muling ibigay sa kanila ang franchise na kinuha sa kanila ng dahil lamang sa usaping politika. Oo. Diba? At kung maaalala na natin, Mare, ang mariin naman talaga na tinututulan ng dating ilang administrasyon. Kongreso, diba? Oo. Tsaka ilang mga sangay sa Kongreso. Ang prangkisa. Pero ganun pa man, Mare, nanindigan naman, Mare, sila Ate V na yes sila sa pagkakaroon ng franchise ng ABS. Kasi syempre, sila naman ang tumulong sa mga ito para nang sa ganun ay makilala. Tsaka naging haligi din. Isa rin, hindi man talaga nagkaroon ng main say. Alam naman natin dahil talaga si Vilma Santos dati ay nagkaroon ng diba, ng VIP ng show sa GMA7, diba? May mga shows din siya na lumalabas din siya sa ABS-CBN. Tsaka karamihan ng pelikula niya. Correct, diba? Na ipinilalabas din sa Kapamilya Gold, diba? Yung mga ganong aspeto. So, sa pagkakataong ito, I think it's a good news naman for them. Kung maganda ang pasok ng 2025 for Kapamilya Channel. So, let's keep it up and hope for the best for everyone. Hindi Malay ba? mo, di ba bumalik yung Gandang Gabi Vice, bumalik yung Once Upon a Time. Correct, yung mga ganyan, educational show. Oo. Diba, yung Babalik mga kaya ang siniskwela. MMK? Actually, yung mga siniskwela, di ba ginagamit na yun ng mga DepEd materials sa Oo. mga eskwelahan para dun sa mga pinalalabas. Yes. Sana magkaroon ulit. Sayang nga lang kasi, di ba, yung kay Drew Arellano, yung biyahe ni Drew, di ba, Tinegi Bumbum. Yung AHA. Di ba? Ay, yung AHA pala. Oo. Di ba? Yung AHA pala ang Tinegi Bumbum. Sorry. Ayan, kinokorek ko kaagad yung sarili ko na sayang kasi alam mo yon, maraming tao na i-inspired sa mga ganong klaseng programa, lalo pat yung ginagawa ni Mr. Drew Arellano na alam mo yung pupunta sa ibang lugar na hindi naman kaya nung iba na pumunta na dun pa lang sa show na yun, at least na-experience silang
ma-experience yung pumunta sa lugar na pinapangarap lang nila. At saka Mare, kung sakasakali man bumalik ang prangkisa ng ABS-CBN, sana magbalikan din yung mga artista nila, di ba? Yung mga host nila na magagaling. Si Kuya Kim, dun sa kanyang show dati na Matambaka. Matanglawin! Anong matambaka ni isda? Why Sorry, Matanglawin. Alam mo, Sorry. tatawagan ka ni Kuya Kim. Sasabihin ni Kuya Kim, alam mo ba, Sorry. ang matambaka ay hango sa salitang, alam mo yun? Alam nyo na, naging isip na ako na mauulam. Pero Matangbak. Matanglawin, oo. At saka sino pa ba yung magagaling na host na wala? Hindi ka makamove on. Sigang kaya ka diyan. Masarap yan ipaksiw. Oo. Ano nga yung mga magagandang shows ng ABS na nawala dahil sa pandemya at pagkawala ng prangkisa? Madami. Basta yun mga sineskwela. Yung, ano may sinasabi mo kanina? Mataas ang ratings ng Rated K dati, Oo, yung Matanglawin, yung mga ganyan. Kasi nga si Kuya Kim nasa kabila na. Yes. Diba? So, naging matampusa na lang siya. Matampuhin. Dahil nangangalmot ang balita. Charot lang. Char. Huwag mo pong seryosohin, ha? Parang palala. Matambaka, matampus. Sasabihin naman ng comment nito, tawa ng tawa sila, tapos sila lang nakakaintindi ng tawa nila. Ganun po talaga. Ayan Soko daw. Diba namimiss na din nila yung parang correct, parang diba? langit-ngit na boses ni ni Gas Abelga. Correct yung mga ganong aspeto, tapos yung mga Calvento files, ganyan. Ang tanda naman nung Calvento Hindi, files. katulad, Kung ibabalik mo, wala na. Buhay pa ba yung host nun dati? hindi ako sure. Huwag ka na namang, alam mo Kung yun. buhay pa, good. Wag mo na namang tagihin yung mga Kagaya taong nakaraan. Oo. Kasi pag di na naririnig, Oo. mag-message naman kayo sa akin. Hindi porket hindi mo nararamdaman at nakikita yung mga pangalan, Alive and nakakalayo mo kicking. ng Tegi Boom Boom Bells. Eh di ba ang mga artista, minsan nahihinto lang naman yan sa pag-arte at paglitaw sa TV. Sa mga nanonood dyan, ayan, mag-comment nga kayo. Oy, Ramjen, nagpapabati siya. Si Ramjen Reyes. Ayan, investigador. Paano mo ibabalik ang investigador? Sa Yung GMA. Soko na rebrand na daw sa TV5. Medyo di na pumatok. Oo, kasi 'di ba, kumaga ibang mga contents naman nila is alam mo 'yon, kumaga segregated na yun sa iba't ibang channels. 'Di ba? Kaya nga naman na Banana Split. yun, yung mga Sunday gag show na mga ganyan. Oo. Actually, Saturday, Sunday yan dati. Correct. Diba? Yung mga ganyan na nakakatuwa talaga. Well, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan. If ever man matuloy yan, walang masama. Dahil alam naman natin, isa rin kami sa mga tutok sa Gandang Gabi Vice for several years talaga. Alam mo, hinihintay ko talaga magbalik. Yung game ka na ba o kaya yung deal or no deal? Correct. Diba? Yung mga ganong aspeto. At saka imbis na mga babae ang magbukas ng briefcase, mga bakla. Oh, tama. Diba? Diba? Iba-ibang bakla. Yung mga drugs, no? Oo. Parang cute talaga. Very cutesy. Correct. Kasi, Ganon. 'di ba? Bakit mga merlit ang pinagbubukas nyo ng briefcase? Eh kami naman tong mabilis magbigay ng pera. Oo, 'di ba? Tsaka isa pa, 'di ba? Para mas masaya, Oo. parang yung ginagawa nila sa Rainbow Rumble, 'di ba? Yung masaya talaga lang. Correct. Yung mga ganong aspeto. Pero Mare, kahit walang prangkisang ABS-CBN, hindi pa rin hindi pa rin ito Hindi sila factor. natitinag. Oo, para sila ay mapabagsak kasi wala naman naging kompetisyon sa Wala. totoo lang kasi pagkatapos mawala ng ABS-CBN, Oo. hindi naman masyadong lumakas talaga ang mga ang iba't ibang channel. Wala eh. Wala naman sabihin mo na ng ibabaw. Oo. Diba? Hindi kagaya talaga ng mga sinaunang, alam mo yun, siguro ilang dekada na nakakaraan na talagang ang tindi ng labanan. Hindi naman yan yung panahon ng pinilakang tabing, ha? Hindi pa naman. Hindi pa naman yun yung projector. Oo, sampagita picture. At saka ng LBN na naglalaban-laban. Oy! Grabe ka. But anyways, mga bangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik ka, isang umanigbong chikahan na naman na may kinalaman. Oh my goodness. Oo nga. Sa kung ano man yan, ay sama-sama natin pakatutukan. Muli pa ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo!